Kailan po nag-umpisa nung napansin nyo na hindi siya normal? Ano siya third, na siya, 3 months old. Ano pong mga sintomas po nung nakita niyo po na hindi po siya Hindi siya normal. Opo. Hindi siya normal. Napansin na hindi siya normal kasi pag tinatawag siya, parang hindi niya pinapapansin. Saka yung ulo niya medyo lumalaki. Pina-check up ko siya. Binali ko siya sa pedya kasi every month nagpapa-check up naman kami. Hindi rin napapansin ng pedya. Ako lang ang nagad sa kanya. Paki-check up na mabuti, paki-head size. Request ko sa pedya, paki-head size nga para yata hindi normal ang kanyang ulo. Noon bumalik kami. Tapos, ayun, hin-head size nga niya, hindi abnormality. Ni-refer niya na kami sa Manila, sa St. Luke's Children's Hospital. Ni-refer niya kami sa neurology, sa pedya neurologist specialist sa Manila. Tapos, ayun. Nagkaroon na ng laboratory, visual echo, cardiograph, CT scan. Nang lumabas sa mga resulta, ano na pala siya. Sa tiyan pa lang, may abnormalities na siya. So, nung nilabas siya, may abnormal na pala, hindi ko naman na. Malaman ko din siya normal. Ako nahahappy. Nalulungkot, umiiyak. Malaman niyo po yan. Talaga ako siya mabuti. Tumigil po kayo sa trabaho mo. Oo, tumigil ako. Kayo po Hindi na ako nakatrabaho. Siya na lang pinalina ko kasi hindi siya pwedeng. Ako lang nakakapagpakain sa kanya. Ako lang ang nag-aalaga sa kanya. Hindi ako yung asawa. Bilada lang. Hindi ko siya pwedeng iyaya kasi hindi alam yung hindi kabisado ko ano yung gagawin sa kanya. Ako, hands-on ko na siya. Kasi alam ko na yung mga gagawin, mga kailangan sa kanya. Then, monthly, nagpapa-check up kami sa doktor kasi may lifetime siyang iniinom. Tira lang sa kanya, sa brain, ang kanyang sense of feeling. Nalusaw yung kanyang utak, puro water pala yung nakapaligid, nakaloob sa kanyang buhay. Walang natututos, hindi siya nakakalakad, hindi siya nakakatayo, hindi siya nakakasalita, wala siya nakikita. Normal yung niya, eyesight. pero wala siyang nakikita. Kasi nga, walang natira sa brain niya kundi sense of feeling. Ilang taon po siya Mamatay. Opo. 11 to 12. 12. Ay, 11. Mag-11. Ano po Kasi yun? sinabi naman sa akin ng doktor, mga lifespan lang ng mga 10 years. Sige kuya, ako na lang. 2 2-piece hot cake meal. Oops. Sorry kuya. Extra syrup mo kuya. Kamusta kas mo? Okay lang. Kuya, nasmile na siya sa akin. Saga din. Ito. Ganito? Hindi. Kaunti lang. Yan. Simple Joy start at 50 pesos with MagSaver meals. Bukas ako taya. Siya si Paulo, 21 anyos at may Down syndrome o DS. Isang kondisyon kung saan nasobrahan ng chromosome ang isang tao. Pingon. Asik. Ate Polo. Ay. Kuya Pao. Kuya Pao. Kuya Pao. Kuya Pao. Pao.
Hi, Kuya Pao. Hi, Kuya Pao. Hi, Kuya Pao. Hi, Kuya Pao. Special siya, hindi dahil may sakit siya, kundi special siya kasi marami siya nagagawa na hindi kayang gawin ng iba. Kuya Pao, nung nakita kita, yun, napaka-confident mo, napaka-joyful, napaka-buoyant spirit. Sa tingin ko, masayahin ka kasi nung napanood ka sa commercial ng McDo, masaya ka doon. Pati doon sa palabas mo si Jessica Soho, masaya ka doon. Wow! Nung nakita kasi sa commercial ng McDo, napakasaya mo. Ang nakaka-inspire kaya. Ko masayahing tao si Kuya Pao dahil nga napanood ko siya sa commercial ng McDo. Tsaka hindi siya nahihiyang makipag-communicate sa ibang tao. Napaka down to earth, mabait, tsaka sobrang bibo. Siya ay mabait, jolly. Hindi siya namimili ng mga kailangan niyang kausapin. Lahat kinakausap niya. Friendly siya, saka higit sa lahat, religious. Ay isang masayahing tao, tsaka mahilig din siya magpasaya ng ibang tao. Pao si Jessica Soho na isang masayahin, bibo at talaga namang napakabait na isang tao. Tingin ko, napakabait niyang tao. Nakakatuwa siyang kausap. Bibo, tas friendly. Yan. Close kami. Tapos na-inspire ako sa kanya kasi kahit na may sakit niya, he keeps on fulfilling his dreams. At alam niyang walang hahadlang sa kanya. Kaya patuloy lang siyang inaabot yun. Tapos, gusto ko lang sabihin sa kanya na I'm so proud of him. Keep on fulfilling his dreams and keep on moving forward. We love you. Nakasama ko siya nung nangutay niya kami. Kinato ko siya sa sasakyan, tapos bumaba siya din sa sasakyan na yun kahit mainit, kahit na sobrang daming tao. Kasi pagkakabaluhan siya, tapos kinakausap niya lahat ng taong nandun. Na-inspire ako sa'yo kasi kahit na may Down syndrome ka, nakagagawa mo pa rin gumiti. Tapos, nakakapag-inspire ka pa ng iba. Sana maging successful ka pa sa life mo. Nai-inspire pa rin ako sa kanya kasi kahit may sakit siya, nakukuha pa rin niyang bumiti at magpasaya ng ibang tao. Hindi naging hadlang yung pagkakaroon niya ng sakit o ng Down syndrome, kundi ito pa yung naging tulay para makilala siya at maka-inspire pa ng maraming tao. Keep on dreaming, Kuya Pao. Ang message ko lang, patuloy mo pagiging joyful mo. Makakapag-inspire ka pa sana sa ibang tao. I'll be here, giving it my best shot.